panahon ngayon ay pera ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gamit lang ang pera ay kaya nitong magpakilos ng mga tao, lalong-lalo na ang mga uhaw sa pera at kapuspalad na nilalamon na ng kahirapan. Pera ang bumubuhay sa mga tao. Pera ang nagiging sanhi kaya laganap ang korupsyon sa mundo. Kung iisipin ng mabuti, pera ang nagpapakilos sa lahat. Pera rin ang nagiging dahilan kaya pinipili ng iba na gumawa ng masama sa kanilang mga kapwa. Pero ang tanong, pera lang ba talaga ang mahalaga sa mundo? Pera lang ba ang talagang kailangan ng mga tao para patuloy ng buhay sa daigdig? Tara na mga kakwentuhan, may panibagong kwento na naman ang ihahandog ng iyong lingkod na siguradong ating mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Kwentong pinamagatang Pera. Nay, nakauwi na po ako. Bakas ang pagod sa tono ng pananalita ni Ashley. Matapos mabuksan ng main door ng maliit nilang bahay ay kaagad niyang binuksan ng ilaw. Dahil doon ay mabilis na nagliwanag ang buong paligid. Kaagad na bumungad sa kanya ang kanyang natutulog na ina at ang magulong sala nila. Napasampal na lamang tuloy siya sa kanyang noo at marahasa na pabuga ng malalim na buntong hininga. Inilapag muna niya ang kanyang shoulder bag sa luma nilang single sofa bago nagpa siya na isa-isang putulin ang nagkalat na walang laman na bote ng mga alak sa lamesa. Ang ilan pa ay nakatumba na at mabuti na lang ay di nahulog dahil siguradong siyang mapapabayad sila nang wala sa oras kapag nagkataon. Matapos mailigpit ang lahat ng nakikita niyang kalat sa sala, ay nagtungo naman siya sa kusina. At gaya ng inaasahan niya, puno rin ng kalat doon. Ang lababo ay namuo ng maruruming hugasin na pinggan, baso, tasa, sandok, kutsara at tinidor. Ang lamesa naman ay may mga pinggan pa na may 5 pagkain. Ang kalan naman nila ay mayroong kaldero at kawali pa na nangingitim na halatang hindi pa nahuhugasan. Napakagat na lamang siya sa kanyang ibabang labi at nagsimula ulit na magligpit. Nagpasya siya na unahin na muna na iligpit ang mga naiwang mga pinggan sa lamesa. Pagkatapos ay hinugasan naman niya ang mga hugasin at sinabay na rin niya ang paghuhugas ng mga kaldero at kawali. Pagod na si Ashley nang matapos niya ang paglilinis ng kanilang maliit na kusina. Ngunit hindi pa roon natapos ang mga kailangan niyang gawin. Nang masiguro na malinis na talaga, sa kusina ay kumuha na siya ng isang palanggana na may maligamgam na tubig at isang bimpo. Kaagad niyang dinala ang mga iyon sa kanilang sala upang linisan ng lasing niyang inay. Nagsimula siyang basain ng bimpo at dahan-dahang ipinunas iyon sa braso ng kanyang natutulog na ina. Nang sa mukha naman ang pupunasan niya ay biglang napahinto si Ashley at tinitigan ng maamong muka ng natutulog na ina. Naiwan sa ere ang kanyang kamay na may hawak na basang bimpo. Inay, hanggang kailan ka ba magiging ganito? Puno ng lungkot na tanong ni Ashley kahit na alam naman niya na hindi siya maririnig nito. Nagpasya siya na ibaba na lang muna ang kanyang kamay na naiwan sa ere at mas tinitigan pa ang inay niya. Miss na kita, Nay. Miss ko na yung dating ikaw. Isang mainit na luha ang naramdaman niyang pumatak sa kanyang pisngi na agad niya namang pinahid. Napayuko na lamang si Ashley at napabuga ng malalim na buntong hininga. Pigil ang luha na ipinagpatuloy niya ang ginagawang pagpupunas sa kanyang ina. Ngunit sa huli ay pigil ang hikbi at kagatlabing umiiyak na itinuloy niya ang kanyang ginagawa. Huwag sanang maging huli bago ko ulit makasama ang dating ikaw, inay. Bulong ni Ashley, baka sa kanyang boses ang labis na nararamdaman niyang lungkot.
Isa pang sulyap ang ginawa niya bago tuluyang tumayo at hinayaang mahimbing na matulog ang ina sa sala. Kinabukasan ay muli na namang hinarap ni Ashley ang kalupitan ng mundo para sa mga kapuspalad na kagaya niya. Alauna pa lang ng madaling araw ay gising na si Ashley. 2 oras pa lang nagiging tulog niya, ngunit kailangan niya ng gumising para makapasok sa tamang oras ng kanyang trabaho. Ganito ang daily routine ni Ashley, kaya medyo sanay na rin siya sa ganitong setup. Wala kailangan niyang magtrabaho para sa kanilang dalawa ng kanyang inay. 13 anyos pa lang kasi siya ay iniwan na sila ng kanyang ama. Ang balita niya ay may asawa ito bago nito nakilala ang kanyang inay, at sa kasamaang palad ay iyon ang pinili kaysa sa kanila. Iyon din ang naging dahilan kaya naging lasinggera ang kanyang ina. Mabilis na kumilos si Ashley at naghanda na para sa kanyang pagpasok sa trabaho. Isang simpleng white v-neck t-shirt na tinernohan ng medyo kupas na pantalon ang napili niyang isuot para sa trabaho niya bilang isang cashier sa isang convenience store. Isang malapit ng mapudpud na sandals naman ang isinuot niyang panyapak. Nang makababa na sa sala, inatagpuan niya ang kanyang ina na mahimbing pa rin na natutulog sa luma na mahabang sofa. Sandali siyang kumuha ng kulay dilaw na sticky note at black ballpen. Doon ay isinulit niya ang mga katagang, "Nay, nagluto na po ako ng pagkain mo. Nasa rep ko po nilagay para di mapanisagad. Kain ka po ng mabuti. Huwag ka po magpapalipas ng gutom ah." Saad ni Ashley sa sulat with smiley face pa na nakadrawing sa dulo ng mensahe. Matapos may dikit sa lamisita na nasa tapat mismo na kinahihigaan ng kanyang ina ay nagpasya na rin siyang umalis ng kanilang maliit na bahay. Ang bahay na iyon ang tanging iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito tuluyang sumama sa totoo nitong asawa. Dahil alauna pa lang ng madaling araw, hindi pa sumisikat ang araw, tanging ang bilog na buwan lang muna sa kalangitan ng nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Kahit medyo malalim at madilim ay matyagang nilakad ni Ashley ang daan patungo sa convenience store na pinagtatrabahuan niya. Medyo malapit lang naman iyon mula sa kanilang bahay, kaya para makatipid sa pamasahe, ay mas pinipili na lang niya na lakarin iyon. Mag-aalas 12 na ng madaling araw nang tuluyan siyang makarating sa convenience store, sakto lang sa oras ng kanyang shift sa trabaho. Nang makapasok, sa loob ay nalatnan niya ang kanyang katrabaho na babae rin. Lumapit siya rito at kaagad na bumati. "Sakto ang dating mo, kailangan ko nang umuwi. May emergency kasi sa bahay." Nagmamadali nitong sambit sa kanya. Bakas na bakas ang stress sa boses ng kanyang kasamahan. "Sige na, ako nang bahala rito, lumayas ka na." Biro ni Ashley para pagaanin ng tensyon na nararamdaman ng kanyang katrabaho. Hindi din naman siya nabigo dahil sandali lang itong umirap ng pabiro sa kanya at ngumiti ng tipid. "Oo na, baklang to talaga. Hala sige, bye na. Bantayan mo maigi yung convenience store na to ah. Lagot tayo kay boss kapag may nagkulang sa kita kahit piso lang." Pagpapaalam pa nito sa kanya at kumaway ito bago tuluyang lumabas sa loob ng store. Napangiti na lamang si Ashley habang tinatanawang papalayong nakatalikod na figura ng kaibigan at kasamahan sa trabaho. Napapailing na ibinalik na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Habang naghihintay ng customer, ay tinitignan at inaayos niya ang mga negulo sa mga nakahilerang iba't ibang pagkain sa bawat food shelf. Iyon ang isa sa nagiging trabaho niya kapag walang customer na pumapasok at bumibili sa loob ng convenience store. Natapos ang shift niya sa convenience store ng saktong 6:00 ng umaga. Nang makalabas ay tuluyan ng sumikat ang haring araw sa kalangitan na nagbibigay liwanag sa madilim na daan niya kaninang madaling araw.
Wala pang pahinga si Ashley ngunit kaagad na siyang dumiretso sa sunod niyang trabaho. Kung kanina ay nilakad niya lang ang papunta sa convenience store, ngayon naman ay kailangan niyang sumakay ng jeep para makarating ng mabilis sa sunod niyang kailangan trabahuin. Medyo malayo rin kasi ang lokasyon ng books na pinapasukan ni Ashley. Mag-aalas 7 na ng umaga nang tuluyan siyang makababa sa tapat mismo ng bookstore. Katulad kanina ay sakto lang ulit ang dating niya para sa tamang oras ng pagpasok. Sa bookstore ay 4 lang silang trabahador, kasama na roon ang may-ari ng bookstore. Ang trabaho ni Ashley ay ang pagiging cashier sa bookstore. Minsan ay nag-aayos din siya ng mga libro kapag break time ng iba nilang kasamahan. Hindi pwedeng sabay-sabay silang mag-break dahil may dumarating din kasi na mangilan-ngilan customer kaya di pwede na mawala ng trabahador sa loob ng bookstore. Halos 11 oras din ang itinanggal ng shift ni Ashley sa loob ng bookstore. Saktong alas 5 kasi ng hapon ang pagsasara ng bookstore. Guys, mauna na ako sa inyo. May isa pa kasi akong trabaho. Mabilis na pagpapaalam ni Ashley sa mga kasamahan. Sabay-sabay naman na napahinto ang tatlo sa kanilang mga ginagawa at ngumiti sa kanya. Ang sipag mo talaga. Ashley, how to be you ba? Kapirong tanong ng isa. Natawa na lamang si Ashley dahil sa narinig. Hindi ako masipag. Wala lang talaga akong ibang choice kung hindi kumilos at magtrabaho. Nakangiting sambit ni Ashley ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata na puno ng kalungkutan. Lihim siyang napabuga ng hininga dahil sa pagod na kanyang nadarama. Sige na, kami na bahala rito. Mauna ka na at baka malit ka pa sa shift mo. Nakangiting sambit ng isa, kaagad naman ayusin ng ayuna ng iba. Napangiti naman pabalik si Ashley sa tatlong kasamahan. Sige, ingat kayo sa pag-uwi nyo ha. Bye guys! Kumaway po muna si Ashley bago nagmamadali na nilisan ng bookstore. Walang inaksayang oras si Ashley at kaagad siyang nagpalit ng uniform bilang isang dishwasher. Ang uniform niya ay katulad ng mga chefs, mayroong suot siyang hairnet at itim na apron. Ngunit ang pinagkaiba lang ng uniform na suot niya sa mga ito ay suot niya pa rin ang white v-neck t-shirt at medyo kupas na pantalon niya. Dahil mas marami ang customer sa gabi, ay marami rin ang hinuhugasan ni Ashley. Tulo ang pawis at pagod na pagod siya, ngunit bitibilisan pa rin niya ang kanyang kilos upang hindi siya pagalitan ng kanyang amo. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang matapos si Ashley sa kanyang trabaho sa loob ng restaurant. Halos lantanggulin na siya kung maglakad. Sandali siyang umupo muna sa sidewalk ng kalsada upang pansamantalang makapagpahinga. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagpasya na rin si Ashley na umuwi na. Sandali lang siyang dumaan sa palengke para makabili ng kanilang magiging hapunan mamayang gabi. Nang makarating sa kanilang bahay, ay as usual, malilim na naman ang loob at labas ng kanilang maliit na bahay. Sa hinuna niya ay mukhang lasing na naman siguro ang kanyang ina. Ngunit ang tuluyan siyang makapasok sa loob ay nagkamali ang kanyang hinuna. Magulo ang kanilang sala pero wala ang kanyang ina. Tanging mga bote ng alak lang na walang laman ang natira sa magulong lamisita. Nagtataka tuloy si Ashley na nagtungo sa kanilang kusina ngunit wala rin doon ang kanyang inay. Saan na naman kaya nagpunta si inay? Wala sa sariling bulong ni Ashley sa hangin. Sandali muna niyang inayos sa mga pinamili at inilagay lahat ng iyon sa loob ng rep. Habang ginagawa iyon ay may biglang nagsalita mula sa bakuna ng kanilang kusina. Anak, nakauwi ka na pala. Saad ang isang tinig ng babae na agad niyang ikinilingon. Inay? Gulat ang sambit ni Ashley. Hindi siya makapaniwala na hindi lasing ang kanyang ina ngayong araw. Ako na dyan, nak. Magbihis ka na sa kwarto. Baka matuyuan ka ng pawis dyan. Utos ng kanyang ina na mabilis na nakapagpangiti naman kay Ashley.
Kaagad naman na sinunod ni Ashley ang utos ng kanyang ina at mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto. Nang makarating sa silid ay noon niya lang naalala na bilangin ang kinikita niya sa araw na iyon. Isang ngiti ang agad na umukit sa labi niya nang mapagtanto na nakaabot na sa 500 ang kinita niya ngayong araw. Ilalagay niya sana ni Ashley ang perang kinikita niya sa kanyang alkansya na makita niya na wala pala yung laman kahit piso. Kinalkal niya pa ang loob ng kanyang drawer ngunit wala talaga siyang makita ni piso roon. Doon ay napagtanto ni Ashley. Masama ang loob na nagtungo siya sa kanilang kusina at kinumpronta agad ang kanyang ina. Nay, bakit? Bakit mo ninakaw yung pera pinaghirapan ko? Pasag ang boses na tanong ni Ashley. Mabilis na nanglilid ang mga luha sa kanyang mata dahil sa sakit na nararamdaman niya. Kaagad naman na nag-iwas sa kanya ng tingin ng kanyang ina. Hindi ko naman ninakaw, hiniram ko lang nak. Mahinahon lang na sagot sa kanya ng kanyang ina. Hiniram? Hiniram ba yung tawag sa kinuha lahat ng ipon ko tas walang tinira kahit piso? Tuluyan ang bumagsak na parang ulan ng mga luha ni Ashley sa magkabila niyang pisngi. Dahil sa narinig ay tila ba nagpantik ang tenga ng kanyang ina. Hiniram ko lang naman, bakit ba napakadamot mong bata ka? Biglang sigaw ng kanyang ina dahilan para masaktan siya. Hindi ako madamot, Nay. Alam mo yan. Umiiling na sambit ni Ashley. Ang akin lang, bakit kailangan mong nakawin yung pera na pinaghirapan ko? Umiiyak na dugtong pa niya. Bakit ba napakalaking issue sa'yo ng pera na yon? Maliit na bagay pinapalaki mo. Pera lang yan, mapapalitan mo pa yan. Katwiran pa ng kanyang ina. Hindi makapaniwala na tinignan ni Ashley ang sariling ina. Hindi lang yun pera, Nay. Inipon ko yun para sa'yo. Inipon ko yun para kapag nawala ako, may pera ka. Tapos hindi mo na kailangan magtrabaho pa. Hindi na nakapagpigil ang sigaw si Ashley dahil sa narinig ay tila ba nabingi ang kanyang ina. Naluluha na napatingin sa kanya. Ito. Ano? Nauutal at hindi makapaniwala na tanong ng kanyang ina. Napakagat sa ibang mang labi na lang si Ashley at walang ibang nagawa kung hindi sabihin sa kanyang ina ang totoo. May breast cancer ako, Nay. Sabi ng doktor, ilang taon na lang daw ang itatagal ko sa mundo. Pasag ang boses ng sagot ni Ashley. Nay, malapit na akong mamatay. Mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang ina at kaagad siyang niyakap ng mahigpit. Sorry anak, hindi ko naman alam. Patawarin mo ko anak. Iyak na kanyang ina. Matapos ang tagpong iyon na hinihikayat ng kanyang ina na mag-undergo siya ng chemotherapy. Pero palagi yung tinatanggihan ni Ashley. Gastos lang daw yun, ika niya. Dahil doon ay 2 taon lang ang itinagal ni Ashley sa mundo at namaya pa siya matapos mismo ng kanyang kaarawan. Matapos pailibing ang katawan ng kanyang anak, ay tuluyan na siyang huminto sa kanyang bisyo na pag-iinom. Ang pera namang inipon nito ay ibinili niya ng bagong bahay at ang natira ay ginawa niyang puhunan para sa bago niyang negosyo. Malungkot man dahil mag-isa na lang siya sa buhay, ngunit naging aral ang pagkamatay ng kanyang anak at ang sakripisyo na ginawa nito para sa kanya. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.